Pakikibaka laban sa 10,000 ibang lahi Kabanata 52 hanggang 53 nagpapatuloy. Tinawagan lahat ni Nanding ang lahat ng kasamahan niya dahil uuwi na sila. Nagsimula nang magtungo ang mga atabs ni Nanding sa maliit na mundo. Nagmeritisan muna sila habang hinihintay yung iba. At pagkatapos umuwi na sila sa maliit na mundo, at nagdiwang na naman sila ng party dahil sa naging matagumpay ang kanilang misyon. Hindi nila muna pinakain si River dahil masyado itong matako, kulang pa sa kanya ang handa nila. Huwag daw malungkot si River dahil mayroon pa silang litsyon baboy sa labas. Niyabangan nila sakong si Susanggi dahil nakapatay siya ng 27 na A-rank na alien. Sinagot siya nito na isang mundo lang naman ang natapos nito. Nagyabang din si River, mahinang nilalang daw sila dahil siya ay tumalo ng isang S-rank na alien. Natuwa si Susanggi sa sinabi ni River, tama daw sinabi nito. Binalita naman ni Chu Singhe na lumakas silang lahat sa lagusan ng kawalan, marami silang napaslang na S-rank pababa at hindi na nahihirapan sa laban ang ikalimang depensa ng bansa dahil kaunti na lang mga alien lumalabas dun. At wag daw naglilihim sa kanila ang ating bida, lagi na lang sinusolo ang lahat. Sa klinik pumunta ang ating bida. Sabay naghubad ito at nag-flex ng katawan, nakita naman ang sakit niya na malubha na. Napawaw naman mga babae, parang tato daw ito, isa daw itong sumpa na dahil sa paggamit ng kapangyarihan na kailangan ng bato. Sinabi naman ni Nanding na laging tama ang mga babae. Hinawakan ito ni Sushonan at hinimas-himas at tinanong kung masakit. Sumagot naman si Nanding na pag gumagamit siya ng kapangyarihan saka lang ito sumasakit. Pagkatapos ay binakunahan niya si Nanding ng anti-tetano. At inutusan nila ang kapatid ng ating bida na gamitan nito ng holy healing galing. Sa labas ng klinik ay nag-aabang naman ang mga marites, anong chismis. Kasalukuyan ginagamot ni Nancy si Nanding. Nagulat si Nancy dahil walang epekto ang healing galing niya sa biceps ng ating bida. Lalong nilakasan ni Nancy ang kanyang kapangyarihan. Nagulat sila dahil may masamang enerhiya na lumabas mula sa katawan ng ating bida. At inatake nito si Nancy. Buti na lang agad dumating si Chu Singhe to the rescue ang couple. Tinanong niya kung ayos lang si Nancy, malamang hindi. Lumalabas ang masamang espiritu sa katawan ni Nanding, kailangan siyang mabindisyonan ng holy light. Sinabi ng kapatid ng ating bida na malakas daw ang masamang espiritu na damapo sa kuya niya. May mga taong tumatakbo papalapit sa kanila. Si Sushonan at Chen Liany nakagawa na sila ng gamot para sa ating bida. Nagulat tuloy si Nancy, napaka-bilis daw nilang nakagawa ng gamot. Sumagot si Sushonan na wala na silang mapagpipilian, kailangan nilang subukan ang gamot. Ibinuhos na nila ito sa katawan ng ating bida. Nagsabi si Nanding na wala siyang nararamdaman, walang epekto sa kanya ang gamot. Yung isang gamot naman ang gusto nilang subukan kay Nanding. Masakit daw ang gamot na ito dahil may kasamang lason, kung kailangan daw ng anesthesia magsabi lang daw siya. Nagsabi ang ating bida na lalaki siya, hindi siya bakla na bayot, kaya simula na daw ito, sayang ang oras. Binuhos na nila ito sa kamay ni Nanding. Mapapasigaw ng Aray Kopo ito kaso pinigilan niya, baka matawag siyang bading. Tiningnan nito mabuti ni Sushonan, wa-epek din daw ito, hindi natanggal ang sumpa. Ginamitan na ito ni Chen Liany ng chopstick. Hindi lang daw balat at dugo ang may sumpa, tagos hanggang boto daw ito. Kung tatanggalin nila ang sumpa sa ating bida, kailangan nilang tanggalin ang buong kamay nito. Hindi naman pumayag si Nanding, pagkatapos ay ginamo siya ni Nancy. Sabay namangha siya dahil may kakayahan ng masamang espiritu na pagalingin ang sugat nito. Napasabi si Nanding na hindi ito sumpa kundi isang bagong kapangyarihan. Sa lakas ng paggamit ng kapangyarihan na may sumpa, lalo pang bibilis ang paggaling nito. Nawaw, maling akala lang pala sila. Sa labas ang dalawang magkapatid ay ginamit nila ang kapangyarihan nila. May ginagawa silang importante, isang bagong bahay kubo. Tuwang-tuwa si River sa pinapanood niya. Hindi niya alam para sa kanya pala ang bagong gawang bahay kubo. Pagpasok niya ay wala itong kalaman laman. Binuksan ni Kinsoy yung ilaw. Laking gulat ni River na ginawang pailaw ang mga kaanak niya. Napaiyak siya dahil sa saya at ligaya. Umiyak ito ng todo kaya nagbaha dahil sa lakas ng agos ng luha nito. Sa labas naman ng bahay kubo nagmeritisan si Chu Chan at Chu Singhe. Ibinigay ni Chu Singhe ang mga singsing kay Chu Chan. Sinabi ni Chu Chan na bakit may iba sa mga singsing, mamahalin ito para daw sa gusto nitong babae.
Sinabi ni Chu Xinghe na wag na itong magtanong at matulog ng maaga para tumangkad. Ginamit ni Chu Chan ang kapangyarihan nito sa mga singsing. Malaki daw maitutulong sa kanila ng singsing dahil ito ang magiging lagayan ng mga gamit at makukuha nilang kayamanan. Natuwa naman si Chu Xinghe dahil tapos na ang singsing pwede niya na itong ibigay sa chicks niya. Habang nagchismisan ang magkapatid ay humingi naman ng tulong sa kanila si Susangi. Dahil nasira daw ang espada ng ating bida kailangan nilang gumawa ng bago gamit ang 3 kaliskis ng dragon. Susubukan nila ito kung gaano katigas gamit ang kanilang kakayahan. Tinalian na ito ni Susangi gamit ang mahiwagang sinulid. Pagkatapos ay nagpakawalan ng sword domain aura si Chu Xinghe. Matibay daw ito hindi made in China. Napansin din nila na may kapangyarihan din itong magpabagal. Magiging super lakas daw ito kapag naging sandata na. Sinimulan na nilang tunawin sa apoy. Pinaghahampas ng maso. Pagkatapos ay pinaliguan sa tubig habang mainiit pa. At natapos na ito sabay tinawag na reverse scale blade, samantala si Nanding ay natutulog at masama ang pakiramdam nilalagnat. Sa kanyang panaginip ay kinakausap niya ang puno ng 5 talento. Kailangan daw siyang pakawalan ng ating bida. Tinanong ni Nanding papaano niya ito mapapakawalan, sumagot ang puno na kailangan lang lumaban ng ating bida, wag susuko at mararating nito ang kasagutan. Pagkatapos ay niyakap siya ng puno. Ang buong katawan ni Nanding ay naging isang punong kahoy. Sabay nawala ang espiritu ng puno ng 5 talento. Napasigaw si Nanding na sabihin mo muna daw nito ang totoo bago umalis. At nagising siya mula sa isang bangungot. Tinanong siya ng katabi niya kung ayos lang ito. Sumagot ang ating bida na ayos lang siya. Pagkatapos ay napaisip siya ng malalim kung ano ba talaga ang dahilan bakit siya iniwan. Kinabukasan naghahanda na naman ang grupo ni Nanding para pumasok sa lagusan ng kawalan. Inutusan ni Nanding na si River ulit ang magbabantay sa lagusan, baka daw may makalagpas sa kanila na alien. At papasok na ulit ang grupo ng ating bida sa lagusan ng kawalan. Sa mukha pa lang ng mga pinto ay paniguradong may mga S-rank dito. Pinayuhan niya ang mga kasama niya na huwag padalos-dalos dahil malalakas ang makakalaban nila, kaya dapat sama-sama sila, bawat team walang iwanan. Nagsimula na silang maghiwalay ng landas sa green na lagusan. Pumasok si Chu Xinghe, ang magkapatid, at si Nancy. Sa dilaw na lagusan naman pumasok si Lan Sakong, Su Sanggi, Suleng at Seeker. Sa pulang lagusan naman pumasok si Nanding at Chu Chan. Nakapasok na silang dalawa sa loob ng lagusan, may kakaibang enerhiya ang bumabalot daw sa pintuan. Pinagpawisan na silang dalawa dahil sa enerhiyang nararamdaman nila. Nilabas ng ating bida ang bago nitong sandata dahil gusto niya itong subukan. Inatake niya yung pintuan reverse scale 100 blade slash. Sinundan pa ito ng atake ng Azura Dragon Slayer. Pagkapasok ay nagulat sila dahil walang katao-tao ang lugar. Sinabi ni Chu Chan na tumingin sa taas si Nanding. Pagtingin ng ating bida ay hindi siya makapaniwala dahil sobrang laki daw nito, paano magkakasya ito sa lagusan. At dito nagtatapos ang kabanata 52 hanggang 53. Maraming salamat po sa panunood niyo, mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Nanding.